So what's up? Magandang umaga sa inyong lahat mga kamanok. Once again, this is Linyada ng Mamay at nandito ulit tayo upang magbahagi at sumagot sa mga katanungan na inyong ikino-comment sa ibaba. So mga kamamay, lagi ko po sinasabi sa inyo na kayo po ang priority ko. Okay, mga newbie, mga baguhan, kayo po yung aking priority para sagutin dito. Kaya pang hinihintay ninyo if ever na mapapanood nyo yung video na to, may mga katanungan kayo, ilagay nyo na po yun sa comment section at hayaan nyo po na bigyan natin ng linaw at daan na maipaliwanag sa inyo kung ano ba ang kasagutan sa inyong mga bawat katanungan. Kaya mga kamamay, ano pang hinihintay ninyo? Mag-comment na kayo sa ibaba. Yun lang pong hinihintay ninyo. Pag-usapan natin yan. Parang mga tropa-tropa lang tayo, tambay sa kalsada o tambay dyan sa kung saan-saan. Parang nag-uusap lang tayo. Okay? So mga kamamay, ang unang katanungan ay galing kay Sky Cruz. Okay? Idol, magandang umaga din po. Tanong ko lang po, Idol, pwede po bang ibabad ng matagal ang mga grains kagaya ng Jackie Oats? Kasi sabi ng iba, pag binababad daw ng matagal ang grains, napapanis daw. Totoo ba yun, Idol? Yes, mga kamamay, pwede po itong mapanis at hindi po nangyayari yung tinatawag na fermentation process. Hindi man ito nagiging matagumpay. Okay, ang nangyayari, wala lang, nakababad lang siya doon. Ganun lang hanggang sa lumambot, hanggang sa magbago yung texture, hanggang sa mapanis, hanggang sa masira. Which is hindi ko advise na ibabad lahat ng grains ng matagal na panahon. Kasi nasisira po yung grains, lumalambot. Okay, parang hindi nagiging maganda yung texture. Nalulusaw, katagalan. Kaya hindi ko po advise na ibabad lahat ng grains maliban sa Jackie Oats. Okay, ang Jackie Oats kasi pagka naibabad ninyo, na-ferment ninyo, lalo na kung wala kayong nilalagay na kahit na natural fermentation talaga, mas tumataas at gumaganda yung maaaring maibigay nito sa kalusugan ng ating mga alaga. Lalo na yung probiotics, okay? Lalo na po yung amino acid, lalo na po yung natural vitamin B12, enzymes, at yung magandang gut health, napakaganda niyan. Kaya please mga kamamay, Jackie Oats lang po muna sa ngayon ang aking i-advise para inyong i-ferment. So Sky Cruz, sana makatulong at maliwanagan. Okay, so salamat po sa pagtatanong. So next question tayo. Galing kay Vincent Humawan. Ayan, mega shoutout sa iyo, Vincent. So Idol Mamay, tanong ko lang po, ang pinapakain ko sa mga pullets at inahin ko Enerton. Sanay na po sila ng ganon na pakain. Pwede bang Enerton pa rin kahit mag-breeding na? Salamat po and God bless. Okay? So po pwede po yan. Ganyan po ang akin dito. Yan po ay na-experience ko na. Okay, na-experiment ko na po sa breeding. Pag po binigay ninyo is Enerton, okay naman po. So, pang maintenance naman po yun. So, yung katawan po ng manok, kahit yung pullets o yung inahin ninyo, hindi po ganun na papayat, hindi rin po ganun tataba. Okay? So, tama lang po mga kamanok. Pero ang advice ko po pagdating sa breeding, okay, yung inyong ibinibigay sa pullets, kung hanggat maaari dapat, breeder pellet. Kasi ito po yung merong mas mataas na fertility rate na maaaring maibigay sa inyong mga alaga. Pero kung sabi mo nga, o halimbawa na lang, wala po kayong separate na budget para bumili pa ng ganong klase ng pagkain, yung Enerton, yung pang-maintenance feeds ninyo sa inyong mga tandang, okay na po yan. Ang advice ko lang po sa inyo, maghalo po kayo ng fermented Jackie Oats. Kamamay, bakit kailangan pa nun? Baka dagdag arte lang yan. Ang fermented Jackie Oats mga kamanok, inaalis po talaga niya ang taba sa katawan ng ating mga alaga kasi mataas to sa fiber. And mahalaga po ito na maalis yung taba talaga, as in lahat ng taba sa inyong mga pullets o sa inyong mga inahin sa breeding kasi ang goal natin is mapaitlog sila. Yung taba sa katawan ng inahin, okay lang sa tandang wala bang problema kung medyo magkaroon ng konting taba. Pero sa inahin, pagka mataba yan, hindi yan mangingitlog. Magtatagal ang breeding, magtatagal ang proseso ng pangingitlog, lalakas sa pagkain, magtatagal, magastos lalo. Pero kung may fermented Jackie Oats, absorb lahat ng moisture, tataas ang fertility rate, tataas ang ang hatchability, at the same time, maganda ang magiging mga palahi mo. As long as nasa edad ang inahin, healthy ang inahin, wala kang magiging problema dyan. Kahit maintenance feeding, Enerton, ang pakain mo dyan, basta may fermented Jackie Oats, magiging maayos ang breeding mo.
Okay? So, Vincent, sana po ay makatulong ang simpleng advice ko sa katanungan mo. So, kasunod nating katanungan, galing kay Pangit Mo. So, kahit babae ako, mahilig ako sa manok. Ayan, may mga subscriber din tayong mga babae, mahilig sa manok. At masasabi ko lang, mas pinakamagaling na antibiotic sa manok is Amtil. Pag may sipon ang manok mo at lumuluha na ang mga mata, painumin mo lang ng isang tabletas na Amtil. Make sure na hindi, nakakain ang manok bago painumin. 100% subok ko sa mga alaga ko ang Amtil. Nauulian kahit lumuluha pa ang mata. Okay, actually maganda naman po talaga itong si Amtil 500 pagdating sa ating antibiotic na ibinibigay sa ating mga manok. So advice ko lang po mga kamanok sa pagbibigay ng Amtil, kailangan po ito ay 3 to 5 days, depende po sa sakit ng inyong mga alaga. Kasi po pag po isang beses lang niyo po ito ibinibigay, may tendency na bumabalik po yung sipon. At sigurado naman ako na experience niyo na po to. Yung tipong okay na siya, tapos tinigil niyo yung antibiotic, kinabukasan meron na namang sipon. Bakit ganon? Kasi po yung treatment po ninyong ibinigay is hindi po consecutive, hindi po sunod-sunod. Kaya po lagi tayong may sinusunod na 3 days or 5 days or 7 days, straight 1 week, ang pagbibigay ng antibiotics para po maalis po talaga yung sakit ng manok at hindi na po ito babalik. Okay, kasi po pag po isang beses lang kayo nagbigay, possible hindi pa ganun recovered yung manok, tinigilan nyo na kagad ng pagbibigay ng antibiotic, possible, kinabukasan, pagka lumamig ang panahon, magkakasipon ulit. At mas mahirap pong gamutin yung ganon. Yung tipong bigay ngayon, kinabukasan wala, tapos wala, bigay ulit. Nagpapabalik-balik po yung yung alam niyo yun, yung level ng sakit ng manok. Sa halip na dire-diretso na yung pag-recover niya is hindi nangyayari. Kasi nga po, hindi consistent yung pagbibigay ninyo. Oo, maganda si Amtil, pero dapat nasa maayos na instruction ng pagbibigay at consistency ng pagbibigay yung antibiotic na yon. So, Pangit Mo, okay din yung Amtil, basta maayos yung pagbibigay. Okay? So, next question tayo dito. Oh, may nagpapa-shoutout si Alicia. May shoutout Alicia from Bohol. Ayan, so yan, na-shoutout na kita. Okay? So, next question tayo dito. Ito, galing kay Kim Brian Santos. Ayan, so boss, paano kung hindi kumakain yung manok ko, boss? Kapag hindi po kumakain ng isang manok, wag po kayo agad magpanik. So alamin niyo po muna kung saan nagsisimula kung bakit hindi po kumakain. Check niyo po yung kanyang appearance. Kung siya ba ay nanghihina, kung siya naman is okay, bakit ayaw kumain, baka mamaya hindi natunawan, baka mamaya masakit, nilalagnat, maaaring marami ang pinanggagalingan. So, kailangan bilang isang breeder o kung kayo man ang nag-aalaga, kailangan, makita nyo kaagad. Kita nyo, halimbawa, tumutulo ang sipon, baka mamaya hindi pala siya komportable, may sakit siya, may lagnat siya. So, bigyan nyo dapat ng antibiotic agad. Kapag ganyan, ang antibiotic po natin is before feedings. Para pag intake ng manok, talagang makuha kaagad niya yung dosage ng antibiotic na ibinigay natin para maging healthy kaagad, maging maayos, makarecovered kaagad. Kung hindi naman matunawan, magbibigay agad tayo ng Voltflex kapag kaganyan. Talagang hindi kakain ng manok kapag hindi maayos ang kanyang panunaw. Kaya pagdating sa inyong mga alaga na ayaw kumain, first thing to do is alamin nyo kaagad kung ano yung diagnosis ng manok para alam nyo po yung gagawin ninyong hakbang o step by step. Kapag nalaman nyo, pwede nyo itanong sa akin, kamamay, hindi matunawan eh. So, anong dapat gawin? Magbigay ng Voltflex. Okay, so sunod-sunod po ito. Sunod-sunod para sa ganun maging maayos po kaagad yung kanyang panunaw. Alright? So, next question tayo. Galing kay Frederick Kinjola. Ayan, so wet feeding, boss, pwede na bang lagyan ng fermented Jackie oats? So, pagdating sa wet feeding, pwede naman po. Pwede po kayong maghalo dyan ng pailan-ilan na piraso ng fermented Jackie oats. Pero hanggat maaari, advice ko po, mas maganda po ito sa dry feeding. Para kahit paano yung moisture, hindi na po ganun kataas. Si fermented Jackie oats na po ang bahalang bumalanse ng moisture ng manok ninyo. Pero sa isang banda, pwede rin naman po sa wet feeding.
Para kahit paano, nandun pa rin yung present ng amino acid na siyang tumutulong para mag-build ng pangangatawan. Pero kapag ganyang wet feeding, medyo magiging matubig pa rin po ang pangangatawan ng mga yan. Hindi po kakayanin ni fermented Jackie Oats na i-dry up yung katawan ng mga alaga ninyo. Okay? Pero ang advice ko talaga, sa dry feeding nyo po ihalo si fermented Jackie Oats para makuha nyo yung tama at saktong timpla ng kanilang moisture palagi. Okay, so sa mga kamanok, sana kahit paano makatulong po ang simpleng mga advice na to pagdating sa ating mga newbie dyan, nagmamanok, o kung kahit hindi mga newbie, kung may mga katanungan din po kayo, ilagay nyo lang po yun sa comment section, pag-usapan po natin yan. So, paano mga kamanok? See you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.